Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Baying at ngayong araw ito pag-usapan na naman natin mga malupit na mga bagay-bagay sa na ito sa mundo natin ha. Pag-usapan na ho natin. At binabati ko po uli ang ating mga kababayan na nanonood po dyan sa iba't ibang dako ng mundo. Hello po sa inyo. Eto na nga, simulan na natin ha. Eto na. O, eto. Pag-usapan na po natin itong patungkol ho dito sa isang spets, spets po ni Glenn Chong. Alam naman po natin ang si Glenn Chong, isang mga advokasya niyan. Sa katunayan, sa tindi ng advokasya ni Glenn Chong, siya po ay namatayan pa nga po ng isang matalik na kaibigan at bodyguard, personal assistant. Talaga hong sobra hong passionate niya sa pagiging laban dito sa katiwalian pagdating po dito sa Smartmatic. Eto na naman, mukhang naulit pero in a very different scenario ika nga. Kasi last time he was fighting against the, di ba, itong Smartmatic patungkol sa Vice President na nanalo noong 2016, which is yung kay Robredo at kay Marcos, di ba? Pinaglalaban niya na si Bongbong Marcos ang nanalong Vice President noon. At marami siyang katibayan na nanalo si BBM sa pagba-Vice President. Eto na nga. Marami pa nga diyang nagsasabi na obvious namang nanalo na Vice President si Bongbong Marcos noong 2016. Bakit kanyo? Kita mo, naglaban sila noong 2022 bilang presidente naman. Ang laki daw ng lamang ni Marcos kay Robredo. O, di ba? Tumakbo rin si Robredo eh. O, ang laki ng lamang daw niya. O, dito marami pang katunggali na magagaling din na ibang presidente. O, pero ito ang tanong. O, yan ang bukang bibig ng mga mga tanso eh. Hindi, tinan mo, panalo ngayon yung si Marcos oh. Di ibig sabihin talaga nagkadayaan ng Vice President. Yung logic kasi nila pareho, yung Vice President daw nung 2016 at nung 2022 naman sa pagka-presidente, pareho naglaban, magkaiba resulta. Ngayon, merong mga lumalabas na akusasyon na meron talaga nangyaring dayaan noong 2016 at yan ay pinaglaban walang iba kundi si Glenn Chong. Ngayon naman, may ibang senaryo ang nangyayari. Pero bago pumunta doon sa senaryo na yon, na kesyo isa sa mga akusasyon ni Glenn Chong ay nakipag-meeting di umano itong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic before the election. Yan ang lantarang binuking ni Glenn Chong dito sa speech na to. At hindi lang po yan, marami pa. Kaya panoorin natin ha. Ito. Pasok. To each and everyone. Pero ipo-forward na natin kasi dito yung kwento niya sa 2016. Okay? Medyo malayo-layo na yon. So, pakinggan natin yung kwento niya ngayon dito sa 2022. Tama. Ayan. So, for how long? Sabi ko, 6 months. Kahit 6 months lang. So, she paid directly to my account yung salary ng dalawa kong personal aid for the next 6 months. Pero, wait lang ha. So, one day before the elections in 2016. Documented po yan at makikita po ninyo sa YouTube. Documentation po ng hearing na yun, hindi po nasagot ng COMELEC at Smartmatic. Then, I was ordered by the Presidential Electoral Tribunal to answer the motion to gag me. May motion na final doon sa PET to gag me because I was talking about elections. So I filed a 250-page comment. Iniisa-isa ko po yun, dinitali ko po doon yung mga nakita ko sa 2016 elections. And the Supreme Court, the Presidential Electoral Tribunal, did not gag me, did not issue a gag order, and I was never penalized kasi sa beauty cheap.
nagsasalita siya while the case is being tried. So, hindi po ako pinatawan ng parusa ng Presidential Electoral Tribunal or Supreme Court. Then, nung pinatay po yung personal aid ko, matapos yun, ilang araw lang, pinatawag ako ni Lisa Marcos doon sa office niya. And sabi niya, what can I do for you? Sabi ko, I just need sana security. So, sabi niya, sige, bayaran ko yung dalawa. So, for how long? Sabi ko, 6 months. Kahit 6 months lang. So, she paid directly to my account yung salary ng dalawa kong personal aid for the next 6 months. Pero marami yun. Dalawa lang ang hiningi ko sa kanya. And I was very grateful. Then, sometime, nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, pinatawag uli ako ni Lisa. Although, nakikita nyo dito una-una, bakit niya sinasabi ito? Kasi he is just being honest kung ano ba ang relasyon niya sa pamilya o sa mag-asawang Marcos at saka kay First Lady. So pinapakita niya dito, okay, nagiging honest siya na ito yung hiningi niya, yung dalawang security niya na bayaran for 6 months. So nagiging honest lang po siya, okay? So sa madaling salita, meron na talagang relasyon itong si Glenn Chong at sa presidente ng natin si Bongbong Marcos. We meet regularly, or sometimes pinapatawag ako. So over lunch, nag-uusap kami, sabi niya, pwede ba pumunta ka naman sa headquarters kahit twice a week lang. Sabi ko sa kanya, I have no problem with that. Even if daily, I will be there. Sabi ko, sige, twice a week simula ako. Then, towards the end of the campaign, I'll be there daily. Sabi niya, how much would I have to pay you? Sabi ko sa kanya, you know, I have been very grateful sa iyo when I was down and out at that time, when pinatay yung personal aid ko. You were there to help me, and I will never forget that. So, huwag mo akong bayaran. Besides, I've been helping you for the last 6 years, and you didn't pay me a single centavo. So, why should you pay me now? Kaya sabi ni Lisa Marcos, sige, pag nanalo tayo, commissioner ka ng COMELEC, then chairman ng COMELEC. Well, of course, I thanked her. Of course, that's just... So, dito pa lang, kasi sinasabi niya na pinaglalaban ni Glenn Chong ang issue nung kay Marcos at saka kay Leni Robredo. Kaya sinasabi niya, binigay niya ng libre yon na 6 na taon. Yung lang security lang ang hiningi niya for the 6 months. Tapos tinanong nang daw ni Lisa Marcos kung ano yung maitutulong. Ang pinangako ni Lisa Marcos, according to Glenn Chong, pag nanalo si Marcos, COMELEC chairman, at saka nandun siya sa COMELEC mismo, commissioner. Diba? Yun ang pinangako ni Lisa Marcos. Anak ng wewe, oh. Diba? Pambirang buhay ere, oh. Hindi naman si Lisa Marcos ang presidente. Siya nangako. Lupit, ano? Nangangako ang hindi presidente. Pambirang buhay ere. Promise. So I thanked her anyway. Then, I started my duty there in November, middle of November 2021, going to the 2022 elections. Then, sometime on December 10, hindi sometime, specifically December 10, 2021, natanggap ko yung message ng Secretary ni Lisa Marcos at sinabi niya, Attorney, nire-request ka ni Lab, that's Lisa Araneta Marcos, Nako? na mag-attend ng meeting ng Smartmatic. Mag-attend ng meeting ng Smartmatic sa alas 6 ng gabi ngayong araw, sa 5600 South Superhighway, corner Arellano Street. Meeting sa Smartmatic. Ang pinapa-attend si Glenn Chong. Hindi kasi, isipin mo si Lisa Marcos, yung niya, mag-attend daw ng meeting ito si Glenn Chong sa Smartmatic para ayusin na nila. 'Di ba? Parang December 2021. Next year, election. Okay? So, how many months before the election pinatawag siya para mag-meeting with Smartmatic? Doon pa lang conflict of interest na, di ba?
Bakit magmi-meeting sa Smartmatic? Ano ito? Merong bidding magaganap? Oh. Since I received the text late, hindi ako nakapunta. But I found out the next day na itong 5600 South Superhighway is the office of Total Information Management Corporation. Ito yung partner ni Smartmatic. Nako, patay tayo dyan. Smartmatic PIM Corporation. Ito yung joint venture ng Smartmatic and PIM for the elections. Nako, patay tayo. In other words, the other half of Smartmatic were already meeting with the representatives of Lisa Marcos. And I was specifically requested to be there. Unfortunately, hindi ko natanggap on time, hindi ako nakapunta. But I found out later, the next day actually, doon sa unit namin. Ang unit po namin doon sa headquarters ni Bongbong Marcos is known as Vote Protection Unit or VPU. Ang office po namin ay nasa 6th floor kasi 7th floor si Bongbong Marcos eh. Si Bongbong Marcos nasa 7th floor, kami nasa 6th floor. Ito yung office, paglabas mo ng elevator, may isang room dyan, tapos may isang conference room, tapos kami. Tapos may isang office na maliit, tapos office ni Lisa Marcos. So nasa tabi lang namin si Lisa Marcos. Although the candidate and the top campaign officials are on the 7th floor. So inilagay, nag-o-office na siya noong time na yon dito sa headquarters ni Marcos. So meron na siyang parang fraud pagdating sa election. So pinababantayan na talaga. 'Di ba? Na sisiguraduhin walang mangyayaring dayaan. Ganun ang dating. Restricted area. So that's when I found out na the owners of Total Information Management Corporation, the partner of Smartmatic in the elections since 2010, were meeting with the representatives of Lisa Marcos. And take note, I was specifically requested to be there. Nako, specifically? Mukhang mayroong planong magaganap. Mukhang planong may magaganap. Which is different in the second one. Yung I know what you did last summer. Iba pa yung I know what you did last summer. Ito yung before the election. May part 2 ito. Naku po. Yari na. Nayari na. So, besides being present there, doon sa VPU, dito sa EDSA na headquarters, dito sa Mandaluyong, yung tapat ng Pioneer, yan yung headquarters nila, campaign headquarters. I was there. So, I also went out around other provinces to campaign for Marcos. And then, Partido Federal called me and told me to set up a headquarters. So, nag-set up po ako ng headquarters dun sa commercial building namin. Binayaran ko po yung mga volunteers, utilities, everything. Then I told Lisa about it. He said, thank you. Nung bago pa sila mag-usap ni Smartmatic, mabait pa siya sa akin. Iyon, babait pa daw. Parang may alam din akong kwentong ganyan eh. Mabait sa una, tapos nung nalaman na, I don't like Rixie Cruz Angeles pala. I don't like her anymore. Take note of that. Ang bait-bait niya, sweet-sweet niya. Bago, yung I know what you did last summer. Naku, patay-tay. So, sometime, ang natandaan ko, that was after March 7 kasi nakaschedule kami na ilipat doon sa kabilang building sa Cybergate Plaza. Ito yung headquarters ni Bongbong Marcos, ito yung Cybergate, ito yung EDSA sa gitna. So nilipat kami dito sa 10th floor. The entire 10th floor kinuha yun, nilipat kami doon yung Fraud Protection Unit. So ito yung Fraud Protection Unit, FPU, na hinahawakan ni Glenn Chong, ililipat. So, anong kinaugnayan nitong paglipat? Kasi alam niya, the day before ililipat yung kanilang opisina, that's the day na kung saan pinatawag siya para makipag-meet sa Smartmatic. Okay? Kaya niya naalala kasi nga ililipat sa kinabukasan yung opisina nila. Ganon kadetalyado ang memory ni Glenn Chong, which is somehow, talagang alam niya. At hindi siya nagsisinungaling kasi detalyado yung natatandaan niya. Na bago kami ilipat, the day before, pinatawag ako ni Lisa Marcos na umattend ng meeting with Smartmatic. So it was scheduled March 7. Pero hindi natuloy yun. So yun yung pumatak sa isipan ko. Sometime after March 7. But before March 21. So these are very important dates.
It was Okay. after March 7, but before March 21. Kasi yung March 21, yun yung nalipat na talaga kami. Okay. Sa Cybergate. Yung 7 was the scheduled transfer. Hindi na tuloy yun. Hindi natuloy. 21, scheduled transfer na tuloy na yun. So, Okay. the meeting was in between. Nakaschedule ako ng meeting kay Lisa Marcos one-on-one. Pagdating ko sa BPO that afternoon, nandoon si Ivan Uy, yung secretary ngayon ng DICT, Department of Information and Communications Technology, at si Hubert Guevara, Senior Deputy Executive Secretary. Wala, ang alam ko, ako lang ang ka-meeting ni Lisa that afternoon. It's a one-on-one meeting, nakaschedule ako. So, lumabas yung secretary at sinabi, Attorney Glenn, ikaw na. Itong dalawa, tingin ko, makikimarites ko ano yung topic ko doon. Sumunod, sila pa naunang pumasok. Sila naunang pumasok. So, ganito, there was a conference table here. Lisa Marcos was standing there. Umupo si Ivan doon sa dulo, kaharap siya. I graphically described it in my affidavit. So, dito si Lisa Marcos, nandoon si Ivan, umupo siya doon sa dulo, kaharap si Lisa. Tapos si Hubert dyan, umupo sa gitna, halos directly across. Sila kasi, ako nakaschedule ng meeting, sila pa nauna na upo eh. So, because they already occupied the toe, dito ako umupo sa gilid, far from Lisa. Then, humarap si Lisa Marcos sa kanila at sinabi, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I'll just quote the guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to come with me. Tapos bigla siyang umikot at humarap sa akin at tinuro pa ako. But not you, because they hate you so much. But not you, because they hate you so much. That was and I was taken aback. Then, ang pumasok sa isipan ko, ibang usapan to. Kailangan mo ng 2 technical guys to be with you with the owners of Smartmatic. Ito yung dalawa. That I cannot be. Remember the first meeting with Smartmatic TIM, yung TIM component? I was specifically requested by Lisa Marcos to be there. But in this second meeting, she was emphatically excluding me, but not you, because they hate you so much. So alam ko na kung anong pag-uusapan. Ibibenta ako nito sa Smartmatic. That was what was on my mind. Ibibenta ako nito. So from then on, lumipat kami sa Vault Protection Unit doon sa Cybergate. I work. Anong ibig sabihin ng ibebenta ko ito? Bibenta ako nito sa Smartmatic. Sa tingin ko parang ganito. Noong una, inimbitahan pa siya. Tama, mali. Hindi nga lang siya naka-attend. Yung pangalawa, sinabi mismo ni Lisa Marcos, not you. Okay? But don't ever forget, before that happened, not you, because galit sa yung Smartmatic. Remember, meron ng pangako si Lisa Marcos kay Glenn Chong. Ano yun? Chairmanship ng COMELEC. At pag siya ang naging chairman ng COMELEC, malamang sa malamang, sisibakin niya ang Smartmatic dahil kaaway nga niya Smartmatic eh. Di ba? Namatayan nga siya ng dahil sa laban dito sa Smartmatic. So, definitely, medyo malabo yun. So, anong ibig sabihin ng ibebenta ako nito? Ibig sabihin, baka, okay, baka, ang mangyayari, sasabihin ni Lisa Marcos, sige, Smartmatic, magkasundo tayo. Eto, ganito, bla bla bla, bla bla bla. Sasabihin naman ng Smartmatic, okay, sige, papayag kami dyan. Pero, huwag mong papahawa kay Glenn Chong yung COMELEC. Bakit? Yayariin kami niyan pag nanalo kayo. Nagigets nyo? Nakukuha nyo yung takbo. Baka yun ang ibig sabihin na ibebenta. O, di ba? There. And some of my colleagues are here to support and probably, I know, wala kaming ginawang masama. They invested millions of pesos and thousands of man-hours setting up that system to quickly count the votes for Bongbong Marcos and Sara Duterte to prevent cheating or identify areas of cheating in case it happens. But on the day of the election, it spectacularly failed as if on purpose. So,
Ito pa ang isa sinasabi niya. Gumawa ng opisina ang mga Marcos itong fraud protection during election, which is sinasabi niya pinaggastusan yung mga machine ng limpak-limpak na salapi para siguraduhin hindi madadaya si Marcos sa pagtakbong presidente. Ibig sabihin, nag-invest ng malaki. Okay, tandaan niyo yan, ha? Nag-invest ng malaki ang mga Marcos sa isang opisina na kung saan magbabantay ng kanilang boto. Don't forget that kasi mamaya pupunta tayo dyan eh. Yung opisina na pinaggastusan na yan, hindi ginamit. Bakit hindi ginamit? Kasi mamaya sa bandang dulo, sasabihin niya na talagang nag-usap si Lisa Marcos at ang Smartmatic. Merong niluto. Naku po, patay tayo dyan. Hindi siya gumana. Walang nagpadala, halos walang nagpadala ng resulta. Para 9 o'clock in the evening, they were already celebrating. I stayed until 3 o'clock in the morning ng araw. The day after the election, I stayed there. But I already knew binenta na ako kay Smartmatic. So, I didn't go back to Cybergate ever again. I didn't go back to the headquarters again, and I didn't contact Marcos or Lisa or Bongbong. Hindi na po ako nag-text sa kanila except to congratulate them. Hindi na ako pumunta sa kanila except that congratulation, and I never applied for any position. I will be very clear about this. Hindi ako nag-apply ng posisyon sa Administrasyon Marcos dahil alam ko na bininta ko kay Smartmatic ng mag-asawang ito. Until June 5, tumawag si Hubert Guevara. So, ito na yung nangyari. Okay? Ito na ho yung nangyari. Sinabi niya, kunin mo na yung sa Comelec. May 3 bakante. So, I told him, pinapa-apply mo ako? Sabi niya, sige, mag-apply ka na. Ito yung requirements. So, June 8, nag-file po ako ng application. Sumulat po ako, including my CV, yun ang ni-require nila. And it was never acknowledged. So, after a week, nagigets nyo? So, nanalo na. Okay? Tapos, ngayon sinasabing, mag-apply ka na. Okay? Itong CBCB, alam mo yun, yung parang biodata, parang ganon. Ibig sabihin, kasi kailangan pa rin po yan para ma-appoint ka, siguraduhin na qualified ka. So, sinabi, may bakante, pasok ka na. Sinabi ko, hindi naman in-acknowledge Pina-apply mo pa ako. Sabi niya, sige, wait. 3 days later, I think that was June. So, nag-apply siya, medyo natagalan, hindi in-acknowledge yung natanggap yung kanyang application na sa Comelec. Tapos, medyo nainis na si Glenn Chong. I think that was June 21 or June 20. In-acknowledge yung application letter ko. Then, in-appoint nila iba nung July, August, and September. I never complained. Kahit halubugin mo pa yung text ko sa iyo, Lisa Marcos, or Bongbong Marcos, I never text you anyway. Or yung mga minions ninyo, I never complained. Tinanggap ko na binenta nyo ako sa Smartmatic in exchange for your victory or for your son's victory. Tapos, naku po. In October, tinawagan ako ni Hubert Guevara at nakapag-set po siya ng dinner sa Wolfgang Steakhouse dyan sa podium. Gabi yun. So, nandoon ako, si Ivan, si Hubert Guevara, at I think si Alex Ramos, one of our colleagues doon sa BPO. And in-offer po nila sa akin yung Commissioner ng National Telecommunications Commission. So sa madaling salita, hindi binigay sa kanya yung COMELEC chairman o kaya yung COMELEC commissioner na pinangako sa kanya, 'di ba? So yun yung una, pinagsubmit pa siya, tapos hindi naman binigay sa kanya. Yun. Bilis Kilos DDS, maraming salamat. Thank you po. Sabi na, dito ka na lang kung okay sa iyo. Chairman, Commissioner ng National Telecommunications. So next naman, October naman yon, ang ipinangako sa kanya yung NTC. Okay? Commission. Ang nasa isip ko, I'll be in the front seat watching the flow of election returns. Okay, tanggapin ko.
Kung hindi mo man ako ilagay sa Comelec, hindi ko mabantayan sa Smartmatic dito o sa IPC. So tinanggap ko yun. And then sabi ni Hubert, sige, sumulat ka. And that's when I said, no. I'm not going to write again. Sinabi ko talaga sa kanya, no. I'm not going to write again. Take it or leave it. Hindi ako susulat ulit. Sumulat na ako. You rejected me 3 times. I'm not going to write again. Sabi niya, sige, wait na yan. CV, NBI clearance. Sige. Tapos nag-selfie kami at pinadala kay Lisa Marcos. That's when I knew it was the offer of Lisa Marcos. October lang. Para sa kaalaman ng iba, actually, yung mga time na yan, October, mga November, December, alam na po yan ng ilang mga vlogger. Okay. Para lang sa kaalaman ninyo. At kahit wala po ako sa circle ng vlogger ng mga Marcos, alam ko na rin po yan. Hindi ko lang binabanggit kasi inaabangan ko. Kasi nga, ang system nung time na yan, pag hindi na-appoint si Glenn Chong by December o nung taon na yon, may mangyayari. Ewan ko kung naalala ninyo, sinabi ko rin yan, di ba? So, eto na ho yun. Kasi nga, tandaan ninyo hindi hinihingi ito ni Glenn Chong hindi ito hinihingi ng kapalit. Wala hong hiningi si Glenn Chong. Linawin natin. Ito'y in-offer ni Lisa Marcos sa kanya nung una pa lang. Tapos Comelec nga, tapos nung hindi na siya, nilaglag siya sa Comelec dahil nga may kasunduan di umano daw si Lisa Marcos sa Smartmatic. Eto naman, parang pakonsuelo di bobo ika nga. Pakonsuelo di bobo nila ito kay Glenn Chong, NTC. Ngayon, pumayag si Glenn Chong kasi nga sabi niya kahit papaano makikita ko yung flow ng election return. So, okay, sige. Pero hindi na ako susulat. Diba? So hindi na siya sumulat hanggang eto na yung nagpicture pa daw sila, selfie. Tapos pinadala kay Ma'am Shi. Nag-selfie sila. Siguro para malaman nung yung kausap niya, parang executive secretary na yung susunod sa executive secretary. I'm not particular dun kung ano kung paano yung graph sa executive secretary. Pero nasa OP yung kausap niya at nag-message ka, nag-picture at pinadala kay Lisa Marcos. Ibig sabihin, it was Lisa Marcos who's calling the shots pagdating sa appointment. Wala namang kapangyarihan itong dalawang mag-over sa akin ng post kung hindi ang aprobado ni Lisa Marcos. Yon, deputy, tama, deputy. Deputy Executive Secretary ba ang binanggit kanina? Lisa controls everything. Take it from me. I know that. I've worked with them for the last 6 years. Lisa controls everything. Sunod-sunuran lang yan si Bongbong Marcos. Do you want a truth? Na ako na rin mismo magsasabi sa inyo? Mismo ako personal. When me and Mocha went to BBM's house, that was long time ago. Before election, basta matagal na yon. Wala lang. It was nothing. It was just a invitation lang from them. Nung pagpunta namin doon, ang humarap sa amin si Lisa Marcos. Ang lahat ng nagsalita at that time si Lisa Marcos. Si Bongbong Marcos at that time, puro kamusta lang. Kamusta ka na, Mocha? So what's your plan? Pero everything about the plan of the Marcos family, it was Lisa Marcos. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyong nangyari at ilang beses na na-witness mismo namin. Kaya at that time, never sumagi sa isip namin ni Mocha na sumuporta dito because we know that this person is not really capable of handling the presidency. Kasi alam namin, ito yung nagsasalita eh. Ito, kinukonfirm na rin sa inyo ni Glenn Chong. Diba? It was Lisa Marcos talaga ang may call pagdating sa appointment.
nag-selfie kami, pinadala sa kanya, pinakita sa akin ni Hubert. So the following day, nag-text ako kay Lisa. Sabi ko, nag-meeting kami. Thank you very much for the post. So, na-comply ko yung requirements ng November. On December 5, this is something that I will reserve. Hindi ko muna ito sasabihin. Then on December 9, the morning of December 9, tumawag po sa akin si Ivan Uy, si Secretary Ivan Uy. So they were already appointed at that time, Secretary of the ICT, and the other one is Senior Deputy Executive Secretary. Ayun, Senior Deputy Executive Secretary. Ang haba kasi. Senior Executive Deputy. Okay. So ito, December 10. Okay. Tumawag si Ivan, sabi niya, pinirmahan na ni Presidente yung appointment mo. Congratulations. December 10, pinirmahan na daw ni BBM yung appointment niya. Okay? Ito na. Pinirmahan na raw ni Bongbong Marcos yung appointment ko as Commissioner of National Telecommunications Commission. Sabi niya, wait ka na lang ng announcement. So they left for Brussels that afternoon. Then a week later, tinext ko si Hubert, sabi niya, nag-wait pa kami ng confirmation. Tapos towards the end of December, nag-text sa akin yung kaibigan ko, sabi niya, towards the end of December, grabe, pinag-antay. wala na yung pangalan mo doon sa listahan. But I'm pretty sure you were appointed, pero wala na yung pangalan mo doon sa listahan. Talk to Lisa. So, di ba, sinabi na sa kanya, December 3, pinirmahan na ni Marcos yung appointment. According to him, Tapos, at the end of December, siguro mga last week of December, biglang sinabi sa kanya na wala na yung pangalan mo. Borado na. Paano ka na yan? Borado na pangalan mo. Talk to Lisa. Yun! Biglang talk to Lisa ang nangyari, no? Pambirang buhay, oo. Ay, gusto siguro nito ni Lisa, sumisip-sip siya, no? Baka hindi kaya power trip to si Madam Lisa Marcos? Yung parang tipong, sumip-sip ka muna sa akin. Ganon? So, they know everybody, and everybody there knows that Lisa is the one controlling everything. So, talk to Lisa. So, I said, why should I talk to her? Binenta na ako eh. So, I texted Hubert. Sabi niya, in short, ang implication is nag-o-object si Martin Romualdez. So mag-usap pa raw sila ni Presidente at si Martin. So just wait and see. Naku, si Tambaloslos pala. Si Tambaloslos pala ang umo-object. Iba na pala. Grabe, no? Ibig sabihin, this country is being run by Liza Marcos and si Tambaloslos. Meron akong, di ba, kinuwento sa inyo noon na dapat ang magiging secretary, ang mag-handle ng airport ay yung anak ni Tugade. Pirmado na pero natanggal. Naku po, sinabi ko na sa inyo yun. Grabe, no? Si Tambaloslos pala. Then by February 10, iba yung in-appoint sa National Telecommunications Commission. So, February 10, iba na ang in-appoint. Naku po, patay tayo dyan. So, tinext ko si Ivan at si Hubert. Sabi ko, kahit pa ng konting advance notice, you didn't give me the courtesy, considering na pag-apat na itong ni-reject niyo ako. And remember, I did not initiate the application. You offered it to me. You told me to file. You told me to apply. And I didn't even... I followed only... Alam mo, kasi ganito importante itong part na ito kasi dito sa part na ito, meron akong alam dyan yung sa pagdating ko sa appointment. Bakit? Nangyari rin kay Mocha yan nung panahon na naalala ko nung nanalo si Pangulong Duterte, ilang beses tinanong si Mocha kung may gusto ba siyang, ano bang gusto niya matutulong. Ang laging sagot ni Mocha, wala po. Gusto ko lang magkanta-kanta, ganyan-ganyan. Hanggang to the point sa bandang dulo, sige na nga, mag-MTRC board na. Okay? Tinatanong talaga. So, tsaka pinagsubmit. Tatawag nga yung secretary nung nagpasubmit.
O, ito, submit mo to, blah, blah, blah. Ayun. Ganon din sa mga susunod pang appointment ni Mocha. It's always like that. Hindi ka naman magsasubmit nang hindi ka sinabihan. Alam mo kung sino lang ang nagsubmit nang hindi sinabihan? Si Tambaloslos na Pinoy. Ayun, makapal ang mukha nun. Tanda-tanda ko talaga kakapala ng mukha nun. Aminado siya sa vlog niya eh. Nag-submit siya ng application. Parang tanga lang din, ano? Hindi ko naman sinasabing ganun yung mga nag-submit ng application. Pero kasi, usually sa ganyan, if you're not invited to submit, o pag hindi ka sinabihan na mag-submit ka, eh hindi ka magsasubmit, di ba? Kasi ayaw mo naman ma-reject ka. Diba? Ba't ka magsasubmit kung ma-reject ka naman? Unless sinabi sa'yo talaga, mag-submit ka kasi may opening dito sa posisyon na ito. That's the only time na magsasubmit ka. Ibig sabihin, i-appoint ka na. Kasi nga, pinasasubmit ka na. Pero kung hindi ka pinasasubmit, huwag ka mag-submit. Baka kang tanga nun. Diba? What you said, and then ito yung ginawa ninyo sa akin. Sino ba si Tambaloslos na Pinoy? Wala na yon, laos na yon, na vlogger. Yun yung laos na vlogger. Di ko nga alam kung asa na yung animal na yun eh. So, ang sabi ni Hubert, don't worry, principal instructed. Principal meaning si Bongbong Marcos has instructed me to find another post for you. Ang sabi niya, I'm just waiting. Ipapakulit ko pa yung lahat ng bakanting posisyon para pagpipilian mo. So sinabi niya, huwag ka mag-alala. Sabi nung principal, which is yung si Marcos, hahanap ako ng position mo. Parang inabuluyan siya, no? Eto, bibigyan ka namin position, relax ka lang dyan. Basta, huwag ka nang dadaldal. Sabi niya, I'll meet you the next week. So I told him, I'll meet you to disengage. I lay my terms of engagement clearly para wala tayong ambiguity. Anong isasabihin ko sa publiko? Ano yung hold-back ko? Anong red line ko? So when we met, sabi niya dito sa Malacanang, sabi ko, no, I'm not going there. Dito tayo sa Emilia sa labas. I'm not going to say... So makikipag-meet siya para sa closure. Ika nga ng mga magjojowa. Yun ang dahilan kung ba't siya na makikipag-meet. Kaya nga nung sinabing, pumunta ka sa Malacanang, hindi siya pumayag. Sabi niya, dito tayo sa labas mag-meeting. Put in the palace because I'm not going to beg for any position. I'm there to stand up. Alam mo, hanga ako kay Glenn Chong. Hindi katulad nung isang patay. Ay, ayoko na lang sabihin. Yung ginawa ng posisyon para lang mabigyan ng posisyon. Hindi ko na sasabihin. Ayoko na sabihin. Huwag mo nang banggitin. Ito yung isa pang aso ni Marcos na binigyan ng posisyon kahit hindi naman bagay para sa kanya. Mamaya pakinggan niya. So nung nagkita kami, sabi ko sa kanya, ito ilalabas ko to. Because the people have the right to know. Everybody should know na si Lisa Marcos talk to Smartmatic. By the way, ni-research ko po yun. Nako? Nung sinabi po ni Lisa na I'm going to have a meeting with the owners of Smartmatic, I need 2 technical guys with me, but not you, because they hate you so much. That was between March 7 and March 21. I found out from the Bureau of Immigration na dumating dito ang isang Piñate Martinez Roger Alejandro. Dumating sa Pilipinas, from my source at the Bureau of Immigration, dumating dito ang isang nagngangalang Piñate Martinez Roger Alejandro. He was born on 22 April 1975 at Venezuelan citizen. He arrived in the Philippines on March 17. So sabi ko, ang meeting namin ni Lisa Marcos na sinabi niya na but not you because they hate you so much was between March 7 and March 21. Dumating dito in between that date si Roger Piñate Alejandro Martinez. Sino kaya yon? Ano siya? Dumating siya ng 8 March 2022, umalis ng bansa 5 April 2022.
Then bumalik uli siya sa Pilipinas 19 April 2022, lumabas uli 23 April 2022, then bumalik uli sa Pilipinas May 3, 2022, and umalis finally on 18 May 2022. In other words, nandito siya a few days before the elections and a few days after the elections. Sino kaya And ito? also within that date na sinabi ko, March 7 to March 21, between that date ang meeting namin ni Lisa Marcos na sinabi niya na magkikita sila ng may-ari ng Smartmatic. Dumating nga rito si Roger Alejandro Peñate Martinez, March 17, May 2022. Now, sino ba si Roger Alejandro Peñate Martinez? Chinek ko po siya sa Companies House. Yung Companies House, para siyang SEC ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Siya yung SEC ng Great Britain. Companies House show, the records of Companies House show na si Roger Alejandro Peñate Martinez, born in April 1975, so tumba po siya doon sa database ng immigration natin, Bureau of Immigration. Born in April 1975, also Venezuelan citizen, is an active director of SGO Corporation Limited with company number 074-77910 at nakalagay 88 Baker Street, London. The same register shows that ang previous name ni SGO Corporation Limited is Smartmatic Limited. So, in other words, makonect muna. Si Roger Alejandro Peñate Martinez, active director ng SGO Corporation Limited, previously Smartmatic Limited. Then, chinek ko rin po yung LinkedIn website. It's a business and employment focused platform, social media. Linawin natin ha. Hindi po siya owner ng Smartmatic. Yung dating Smartmatic na ngayon SOG na. Okay, iba na. So, ibig sabihin, parang sinasabi ni Glenn Chong dito, may alam ito pagdating sa Smartmatic na dumating sa bansa during the time na magmi-meeting si Lisa Marcos at ang Smartmatic. Okay, antayin natin ha. Nandoon din po yung entry ng isang nagngangalan Roger Peñate. Si Roger Peñate, sabi niya, he's the president of Smartmatic. He obtained his education at the Universidad de Bolivar, Universidad Simón Bolivar in Venezuela. So Venezuelan siya. And it shows that he spent the last 23 years working for Smartmatic since 2010. At 2000. Then nakalagay po sa kanyang profile, sinabi niya, about 20 years ago, I used my degree in electronic engineering to help me write the source code for the first voting machine for a company called Smartmatic that I had co-founded. So ma-establish na natin ngayon na si Roger Peñate Alejandro Martinez arrived in the Philippines about the time na nag-meeting, sinabi ni Lisa Marcos may meeting siya sa may-ari ng Smartmatic with two technical guys, of course, because she does not know anything about translations and all. So kailangan niya ng dalawang technical guys to explain. So dumating dito, itong Roger Peñate Martinez, who is the co-founder of Smartmatic per his own admission. So, indeed, nakita yung dalawa tag-usap. Ayun, tama. Sorry medyo nagulan ako. Co-founder pala siya ng Smartmatic. So sinasabi niya, itong, di ba, kumihingi ng dalawang technical group. Tapos, inamin pala dito, kasi una pagkasabi niya, former Smartmatic, tapos naging SOG or something, another company. But, dun sa dulo pala, sinasabi ni Glenn Chong na siya ay co-founder, okay, at the same time, president na ng Smartmatic. Okay? Yun ang pagkasabi ni Glenn Chong dito. So parang sinasabi niya, dumating dito para makipag-meet daw, di umano, okay, kay Lisa Marcos, dahil yan yung time na naghahanap si Lisa Marcos ng technical guide na makakapag-explain sa kanya kung ano ang Smartmatic at Chuchenes. Ralph Joseph Bihag, salamat po. Circumstances will show na meron na silang agreement. And to be frank about it, the agreement is to neutralize me
Kasi natakot si Smartmatic na baka maupo ako sa COMELEC, wala na siya pag-asa. Imagine, the contract in 2025 is around $350 million. That's a lot of money for them. 350 million sa Smartmatic? Kaya pala naman eh. Katulay. So, after that, nung sinabi ko kay Hubert na hindi, kakalas na ako sa inyo. So, nag-meeting kami. He was trying to show na meron siyang listahan but he didn't pick at the list. Hindi ko na tinignan yung listahan. Sabi ko, I don't want to beg for crumbs. Tira-tira na lang yan. Abuloy na lang yung abuloy. So may listahan na dala-dala na yung kausap niya ng mga listahang libreng posisyon. Hindi kaya yun, MTRCB. Joke lang. Kung ano ng posisyon. Parang bibigyan na siya ng latak, ika nga. Ayun na yan. I'm not interested. So, sabi ko, so I laid down my terms. So itong sinasabi ko ngayon, I promise them, this will come out. Nakapatay. Para malaman ng tambayan. Nakapatay. Ng Smartmatic. And kung ano man yung resulta nakita nila General Rio, ni Frank Isaac at Blas Lagman, yun na yun. Yun na yung resulta ng pinag-uusapan nila with two technical guys to my emphatic exclusion. So remember, nung unang meeting, pinapunta ako on instruction of Lisa Marcos. The second one, no, you cannot be because they hate you so much. So nung sinabi ko na ayoko nang tumanggap, nag-meeting ulit kami noon, pangalawa. Nako! In-offer po nila sa akin yung head ng Task Force on Ending Hunger. So natawa na lang po ako. Sabi ko, no, I'm not going to accept that. Yeah, I'm the second for failure. Binigyan, ano daw yun? Task Force for Hunger. Yan ba yung Special Advisor for Poverty? Yan din ba yun? Grabe. So sa'yo pala unang inalok yun? No comment. Succeed in eradicating hunger because hunger is simply the external manifestation of poverty. You go to the root cause of poverty, not the hunger. So sabi ko na, I'm not going to accept that. So, in short, ang sabi nila, because I told them, I have everything to lose if I do not speak. They have everything to gain with my silence. So, ang sabi ni Hubert and Ivan, ano bang gusto mong mangyari in exchange for your silence? Anong gusto mo mangyari in exchange for your silence? Attorney, sana humirit ka ng Ferrari. O kaya pag-aralin ka rin sa London, sa UK. Para tumahimik ka. Kasi meron na akong kilala, ang dami niyang alam eh. Tumahimik siya nung pinapunta na siya sa UK. Tumahimik na. Ang dal-dal-dal-dal nung animal na yun eh. Ganun ang ganun nyo sa social media. Ang daming alam no, pero tumahimik na kasi nasa okay na. Alam na this. So, alam ko na kung anong hihingin ko. Sabi ko, okay, if Bongbong Marcos, kung ilaglag ni Bongbong Marcos publicly sa Smartmatic, at susunod si COMELEC to disqualify it, blacklist it in such a way, it cannot join the 2025 and elections and beyond, quits na tayo. Sabi ko, yun lang sabi ko, quits. Matikas pala to si Attorney Glenchong. Ang hiningi niya, hindi Ferrari. Ang hiningi niya, hindi, all expenses paid sa UK. Hindi pala yun ang hiningi niya. Ang hiningi niya ay sibakin nyo Smartmatic. At sabihin nyo, i-blacklist ng COMELEC ang Smartmatic. Yun, nagaling. You don't have to worry anything about it. I will go into self-exile for the next 6 years. Hindi ako makita dito sa Pilipinas. Basta ilaglag ni Marcos, Bongbong Marcos, si Smartmatic publicly, and then COMELEC follows to disqualify or disqualify Smartmatic or blacklist Smartmatic in such a way it cannot join the 2025 elections and beyond. Tapos tinext ko ulit si Hubert noon para meron akong documentation. Tinext ko ulit, and the next meeting, ang sabi niya, hindi pwede. Yo! I asked that.
Kasi dati, nung nag-press conference si Bongbong Marcos, sinabi niya, and he was very emphatic about it, hindi naman election system ano binibenta ni Smartmatic, dayaan system. So if he could publicly denounce Smartmatic at a time when he was protesting, why can't he do it now when he's already the president? That was a good argument, Your Honor. Hindi tama yun, di ba? Kinukundin na nila ang Smartmatic noon dahil nirereklamo nila na nanalo si Robredo bilang Vice President. Di ba? Meron pa nga silang pautot dyan. Naalala ko, alam mo yung pautot nila dati dyan? Alam mo, meron niyang isang lugar doon sa Mindanao. O, lugar yun ng... Hindi, sabi lang nila to hindi ko sinasabi. Ito yung lugar na kung saan yung barangay na yon may mga iglesia ni Cristo doon. Oh, tapos nasiro si Bongbong Marcos, ang kineri ng Iglesia ni Cristo, di umano daw according do sa kwento na yon, ay si Bongbong Marcos bilang Vice President, pero nasiro si Bongbong Marcos. At puro kay Robredo ang nanalo doon, na boto, wala si Bongbong. So, ibig sabihin, dinaya na Smartmatic. Yun yung pautot nila noon, naalala nyo noon? May ganyan silang propaganda Oh, di ba? Oh. Pero ano nangyari? Tama naman sila doon sa kwento na yun. Di ba? Tama talaga sila na merong nasisiro kahit di umano daw, di ako sure kasi dito na ang kineri daw ng INC ay si Bongbong Marcos bilang Vice President. Pero nasiro pa rin daw siya dun sa ilang barangay na kinatatakahan ng mga Marcos. Kaya sabi nila, ang Smartmatic talaga, meron kagagawang yan, smart magic yan. Tapos, nung nanalo na presidente, wala na. Boo! Boo! Diba? Hindi, diba? Nung nanalo na, wala na. Okay na yung Smartmatic, atin na yan. Yare ka. Bro, what's the big difference? Nung nagprotesta kayo, Bongbong, you already denounced Smartmatic publicly. Naka? Bakit ngayon? Ayaw nyo na. Dahil you did something last summer. Naka? Diba yun? So kaya nga, yun ang hiningi ko Yun ang hiningi ko. Because alam kong, hindi niya maibibigay. Because the circumstances shows na may agreement sila ni Smartmatic. So yun ang hiningi ko. Nung nagkita kami, sabi ng dalawa, no, it cannot be done. So sabi na, sige, kami na lang. We will work behind the scenes to disqualify Smartmatic. Nasa isip ko naman, gagaguhin nyo na naman ako. Kayo nga yung dalawang technical guys doon sa meeting ni Smartmatic. Pinaglalaroan niyo pa ako ngayon. Kasi ito, gagaguhin nyo na naman ako. Sabi ko, no, it cannot be. Yan lang. I will not allow you to dilute it or diminish the power of my option number 1. So, in short, hindi yun. Ayaw nila. So, alam ko na. Deep in my heart, I know. Alam niyo bakit binawi nila yung sa NTC? Kasi na-realize nila, mali tayo, in-over natin kay Glenchong yung NTC. Ang NTC is a government agency that regulates, controls, and supervises all telecommunication facilities and services in the country. Tingnan po ninyo yung ano ng NTC. Control, adjudication, supervision, and administration of all telecommunication facilities and services in the country. Kung ako po yung head ng NTC, kita-kita ko, kaya nga tinanggap In the first place, tinanggap ko yung NTC dahil alam ko, I will be the pilot seat. Kita-kita ko yung electronic transmission. Kung totoo, may electronic transmission sa 2025 elections and beyond. Then siguro nag-object si Smartmatic, binawi. Binawi nila. And then, bigyan na lang ako ng ibang candy. I'm smarter than that. Palakpakan natin si Senator Glenchong. Si Atty. Glenchong. Ito talagang tunay na attorney merong papaninindigan, di ba? Hindi lang yung So, alam mo na yung isang attorney naging vlogger. Huwag na tayo, mamaya na tayo doon. Sabi ko, sige. Alam ko, pinaglalaroan ako nito So, pinaglaruan ko rin. Sabi ko, ang sabi niyo si Romualdez ang nag-object sa akin. O sige,
gawin niyo akong congressman, tapos tayo. Sabi ko, sige, gawin niyo akong congressman. Sabi mo kay Martin, ganito, step by step. Magpa-resign ka dyan ng isang party list representative. Pag-resign, pa-resignin mo lahat ng nominees. So, bakante lahat. Ako yung inominate mo number 1. Take off na ako. Okay na tayo, quits na tayo. So, sabi niya, sige, sige. Uy, kaya gawin yon. Nangyayari yan. Alam ko yan, alam ko yan, alam ko yan. Nagbebentahan dyan sa party list, alam ko yan. Kayang gawin yan. Oh, sandali, linawin natin. Bakit niya sinabi yan? Hindi niya sinabi yan dahil garapal siya sa power, ha? Sinabi niya yan kasi ang unang palusot nila ni Marcos, etong appointment mo, ayaw ni Romualdez. So, ibig sabihin si Romualdez ang may gusto. So, ibig sabihin, kung ibibigay nyo sa akin isang party list, o pagiging ako magiging congressman dyan, o representative dyan, kayang gawin yan kasi si Romualdez. So ngayon, iniipit niya. Sino ba talaga ang may ayaw ako maipwesto sa COMELEC? Galing talaga. Galing, ha? Napakalupit nito ni Atty. Glenchong, ha? Kausapin namin si Martin. You can see my affidavit, ilang araw yun eh. Magmi-meeting na kayo ni Martin, binawi uli. Magmi-meeting kayo ni Martin, nasa London, binawi uli. Until walang... Nasa London? Sino kasama? Yung tambalaslos ba? So I know, hindi si Martin ang nag-object. It was Smartmatic. Naka, booking, ika nga. Booking. Nayari niya. Na-corner niya. Di ba? Na-corner. Ang husay talaga nito ni attorney. Inaalam lang niya kung sino talaga yung umobject sa kanyang position. With assistance, with the ever-invaluable assistance of the COMELEC under George Garcia. So, yun po yun mga kababayan. I stand by my statement. Kaya nga po, tinaan ko sa sinumpaang salaysay. Because I'm ready to defend my allegations, my claims that it happened, and also the circumstances showing na may usapan sila ni Smartmatic. Just as she said na magpikikita sila. At ang naisip ko lang talaga, you know what I realized also? After nung nag-meeting sila, Lisa was very cold to me. It was an entirely different story than before. Alam na alam ko yan. Isa-isahin natin to when the time comes. I remember nung wala na po yan sa affidavit. I remember nung team building kami sa Batangas. October yun. October. And the breakfast, she came around and she said, "How are you, darling?" Ganyan-ganyan po siya. She was very sweet. "How are you, darling?" How are you, darling? Kuwang-kuha niya, na. Tapos, matapos na yung meeting with Smartmatic, wala nang darling. Hindi na ako sinasagot sa text ko. Hindi na ako sinasagot. And I remember also, one time, after na to ng meeting, I was there in the meeting there sa Cybergate, and I asked her, "Madam, boss, si Bibi ba ay pupunta ng biliran?" You know, the answer was, I think you heard that? No! Parang she shouted at me, no! Parang ba ako masagsisip ako? Huwag ka makialam doon. Because ang tingin ko, she doesn't want me to be shown with BBM na makita. Because si Smartmatic is looking. Smartmatic is observing. May pag-iusapan na sila. Nako. Yun yung dalawang face na nakita ko. Before nangyari yun, so, ibig sabihin, ayaw na siyang kadikit kasi nga, magagalit ang Smartmatic. Magkasunduan sila sa Smartmatic. Di umano. Bam! Yari sila kay Atty. Glenchong. Ito, malupit na attorney. Yari sila ngayon. Nabuking. Naku, sinasabi ko na sa inyo. Very sweet. She's very accommodating. In fact, binayaran na yung dalawang personal aid. Then after that, yung tinanong ko lang siya kung pupunta si BBM sa biliran, sa kampanya, she shouted at me, no! And then, that afternoon, pumunta nga si Bongbong doon sa biliran. So you see, the stark difference in her treatment, it's because mayroon silang pinag-usapan and she doesn't want me to be there na makita
nakasama ko si Bongbong Marcos because si Smartmatic mag-o-object na naman. Parang si Lisa, well, it's a Salome Herod here. Salome had to dance so suggestively in front of Herod to be able to get the head of John the Baptist. But remember, the first meeting, pinapunta ako. Yung meeting with the owners of Smartmatic, no. Because Salome could not dance so suggestively in front of Herod if John the Baptist were around to watch the spectacle. Simple lang yun. So ngayon, mga kababayan, you already have that information. Anong gagawin natin? We have to push for Smartmatic to be eliminated from all elections. Ayan. So okay, yan po yung kanyang message. Abangan nyo ho. Kasi actually, nung napakinggan ko ito, tinext ko kagad si Attorney Glenn Chong. And I'm setting an appointment with him para alamin pa yung mga istorya. And hopefully, hindi ako sure. Kasi busy rin talaga ako sa trabaho. Meeting kong trabaho to. Oo. I-interviewin ko po siya tungkol ho dito sa mga iba pang mga revelasyon niya. Nako, yari tayo dyan. Ay, nako, sabi ko na sa inyo ang bagay, weather lang. Alam nyo, kaya nga sabi ko ito lang observe it. Hindi lang ho si Glenn Chong ang ginanyan. Marami na hong ginanyan. Nagsimula yan, kanino? Kay ES. Secretary Rod. Isipin nyo to Sino ang kasama ni Marcos during the protest noong 2016 na election? Walang iba kung hindi si ES Rodriguez. Siya mismo. Di ba? Ang abogado nga. Doon nga siya sumikat Lagi siyang humaharap sa media During the entire campaign, si Rodriguez, siya talaga. Pagdating sa pakikipaglaban, si Attorney Glenn Chong, pakikipaglaban sa Smartmatic, siya din. Kita naman natin. At si Attorney Trixie din. Parang may galit siya, attorney, itong si Madam Lisa Marcos. Naku po. Alam nyo, lagi kong sinasabi sa inyo ito, pangahawakan nyo lamang ang katotohanan dahil ang katotohanan kahit kailan na hindi mababali. Maaaring maitago yan. Kasi tandaan nyo, every sin pwedeng itago for a certain period of time. But don't ever forget, it is God who said everything will be exposed. Every sin that we commit will be exposed. Committed pala. Lagyan mo ng ED. Magagalit tatay mo. So sana lang, ito ay talagang, ewan ko kung paano nila papatayin ito sa media. Hindi si Glenn Chong papatayin sa media, Jing Corpo, salamat. Mga nakakaalala magpakape, thank you. Oy, nagpaparinig si Bonnet pa. Hindi naman ako nagpaparinig. Salamat lang. Sabi nga nila di ba? Tama yung sinabi ni Lynn dito, ang amoy ay sumisingaw. Oo. Kahit, alam mo, subukan ninyo ito, Yung medyas nyo, subukan nyo lang yung medyas nyo. Yung mabaho nyo medyas, yung amoy kachichas. Ilagay mo yan sa cabinet mo. Ilagay mo. Try mo, ilagay mo. Tapos pabanguhan mo ng todo-todo. Ilagay mo pa sa supot yan. Maaring may tago mo lang ng ilang buwan yan o taon, pero eventually mangangamoy din yan. Walang sikretong hindi mabubulgar. Huwag kayong mag-alala. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan dito. Kaya nga, antayin nyo lang. At ito lang, meron akong sa inyo, meron ako sa inyong request. China Cruz, maraming salamat po. Meron lamang ako sa inyong request. Kung maaari, ikalat nyo itong video na to. Okay? Ikalat nyo itong video na ito kasi meron akong tansya. Hindi na naman ito pipick upin ng media. Feeling ko hindi na naman ito pipick upin ng media kasi kontrolado na nila ang media. Ang social media naman, sinusubukan din nilang kontrolin. Kaya nga nawala na yung mga ensimada vlogger, di ba? Nagkaaway-away sila. Sinusubukan nilang kontrolin ng mga ensimada vlogger, ang mga vlogger. Pero ibahin nyo ang Banateros Brothers.
Bernie Sigre, salamat po. Oh, wala nga daw boss pumunta dyan, sabi nila eh. Kaya nga, naturalmente, talagang pagkaganyan, hindi ho talaga pupuntahan yan. Kasi magagalit to ang ating presidente, si Madam President Lisa Marcos, di ba? Magagalit to siya dyan pagka pinuntahan ng media yan. Di wala kayong ano. Mayari kayo, pag pumunta kayo dyan, wala kayong ano. Kita mo nga, wala nga magdi-discuss nito na vlogger eh. Oh. Bibihira lang mag-discuss nitong vlogger. Which is napaka-importante nito ha. Bakit? If, Connie CRC, salamat po. If, totoo yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong, imagine nyo na lang, anong maidudulot nito sa bansa natin? It's going to be bansa ng mga kurap, which is ganito na nangyayari. Bakit to? If totoo yung sinabi ni Glenn Chong, Soledad Mueller, salamat po, na Smartmatic ang nagpapapanalo sa mga kandidato, ibig sabihin, the only thing that the candidate will have to do is magbayad para manalo sa Smartmatic. If totoo yung sinasabi ni Glenn Chong. So could you just imagine that pera-pera na lang ang eleksyon? Sa tingin ninyo, yung kandidatong nagbayad ng sobrang laki, sa tingin ninyo saan kukuha ng pambawi yun pag nakaupo yun? Sa kaban ng taong bayan. Sa kaban ng bayan. Diba? Irinaka, salamat po. Ganun ang mangyayari. Oh. Wala nang debate. Correct. Kaya nga, eto na yon. In relation with that, merong nagsabi sa akin ito. Hindi ko na lang, di ba, matagal ko na sinasabi sa inyo to, hindi na nila bibitawan ang presidente. Ang presidency. They will make the miracle happen. Kaya merong isa, hindi ko na lang sasabihin kung sino, wag nyo na lang sabihin ha. Wag nyo na banggitin, wag nyo na itay. Merong isang hindi naman sikat na gustong magiging di umanong bata ng mga Marcos para sa pagka-presidente. At itong tao na ito, nag-iipon na ito ngayon sa kanyang posisyon. Sobrang mag-ipon na. Nagiging sakim na siya. At kahit yung mga kasamahan niya, sinasabing sakim na sobra ito ah. Sobra na pagkasakim nitong walang yan to ah. Hindi na kami binibigyan ng aming mga parte. Kasi nga po, he has to spend on money, on the election, on the campaign, para umingay yung pangalan niya at the same time para manalo siya sa eleksyon. Dahil, sabi nga nila, ang narinig ko nga, gusto nila talagang Marcos na dire-diretso hanggang umabot kay Sandro. Bago umabot kay Sandro, kailangan merong in-between. Oh. Sino pa yung in-between ng mga Marcos? Hindi na nga bibigyan akala nung iba umaasa na bibigyan pa si BP Sara Duterte ng pagkakataon maging presidente. Naku po. Diba? Kulang pa yan. Marami yan. So hindi na nila bibitawan. The only way that they can do it na hindi mabitawan ng presidency o ang Malacanang paghawak nilang Smartmatic. Kaya, eto lang masasabi ko sa inyo. Kung mahal nyo bayan nyo, kung mahal nyo talaga bayan nyo, tulungan nating si Atty. Glenn Chong kumalat ito. Kasi hindi ito pakakalatid ng media. Papatayin ito ng media. Hindi papatay si Glenn Chong, papatayin yung istorya. Pero actually, possible din. Hindi natin sinasabi kung sino. Pero hindi ko sinasabi Pero kasi, tandaan ninyo, according to Glenn Chong, pinatay yung kanyang aide because of issue of election. Diba? Because issue ng kanyang pinaglalaban dun sa dayaan noong 2016.
Winnie Lanza, maraming salamat po. Yung iba pala. Pag nagpaalala ka lang, doon lang nag-ano. No? Joke lang po ah. Gagalit na naman yung iba dyan. Sasabihin, banat mo yung baga na naman. Ayan o. Naku, meron na nagsabi dito ng ng mga susunod-sunod. Oh. Naku. Ay nako, abangan natin ito ha. Abangan natin itong mga susunod na mangyayari. Grabe. O, ibang topic naman tayo. Ay nako. Ay, Ito, funny ito, funny. Dinoktor o nabistong peke pala ang dokumento ng utos daw ng DOJ na ilipat ng kulungan ng ilang bilibid na high-profile inmates. Nasa front-end balitang yan si Marlene Alcaide. Heto ang Memorandum Circular No. 3 na natanggap ni Bureau of Corrections Director. Ay, maraming salamat po. Huwag ko na daw banggitin. Maraming salamat. Okay. Thank you very much sa may nag-send sa PayPal. Salamat po. General Gregorio Katapang. May logo ng Department of Justice, may barcode at pirmado pa umano ni Justice Secretary Boy Remulla. Sa naturang kautusan, pinababalik sa Nubilibid Prison Compound ang 12 preso na ngayon ay nasa detention facility sa Sablayan Occidental, Mindoro. Pero gate ni Remulla, dito po ay isang peke. Aniya, ang 12 inmate na binanggit ay kabilang sa tinaguriang Bilibid 19 na pawang mga high-profile inmate. Tumistigo rin sila noon laban kay dating Senador Laila De Lima. Lahat daw nagagawa nila sa loob ng maximum security prison. Kaya ayaw nilang umalis sa maximum security prison, sa totoo lang. Yan po yung, kaya gusto nilang bumalik dyan, yung mga nasa Sablayan. Kasi dyan, everything is available. Pagka may pera ka, nakukuha pa raw nila. Kaya yan ang ating iniiwas. So may peke na naman na nangyari. Grabe rin Kakaiba din talaga itong ating gobyerno, no? Itong noong una na fake news siya. This time naman may peking dokumentong lumalabas na paglipat doon daw sa isang kulungan. Tapos, siya na mismo nagsabi, ang ating sekretary na mismo ang nagsabi na itong kulungan na ito kasi magagawa mong lahat dyan basta may pera. Sabi ko, hindi man lang sinulusyonan, Hindi man lang ayusin. Parang tanggapin na lang natin kaya may peke dyan kasi ganun talaga dyan. Ngayon, sinusubukan natin bawasan at tuloy-tuloy ang aming pagkausap. Susubukan lang daw nilang bawasan, hindi nila tatanggalin. Bawasan lang naman. Grabe rin. Sa mga lawmakers natin na sana naman ay bigyan ng budget na maayos ang ating regional jails. Pero mismo si Bucor Director General Gregorio Katapang nagduda sa naturang utos. Kaya naman personal niyang kinausap sa Secretary Remulla tungkol dito. Dito na nabuko na peke pala ang memorandum. Nagpunta rito kahapon si Director General Katapang upang ipakita yan, upang i-validate. At kasi alam niya, para mayroon na silang pakiramdam na pinipeke nga. Ang nangyari dyan yung barcode kasi halatang-halata namin na talagang dinaya. Kaya huling-huli yan. Some people try to falsify an office order. Ang tindi nga Ang solusyon nga dito, budget daw Ang lupit Alam mo, dito ako inis na inis Yung puro kakapalpakan, puro problema, tapos ang hihingin mo para masolusyonan ito, budget. Anak ng wete. Hindi ba pwede, Secretary Remulla, ayusin mo muna, prove to our kababayan na kaya mo ayusin. May pagbabagong magaganap. Tapos saka ka humingi ng budget kagad. A department order saying that we were transferring or about to transfer or ordering the transfer of 12 PDLs who are now budget para lang sa ewan ko ba? Yung problema ng fake document, budget. O yung mga pagpigil-pigil doon sa
sa kulungan na mga problema dahil nabibili nga dahil sa pera, budget. Hindi yun eh. Higpitan mo! Sibakin mo! In Mindoro, in Sablayan, towards back to Muntinlupa. Nang inspeksyonin pa, lumalabas na ginaya lang ang orihinal na Memorandum Order No. 3 at barcode nito, pero pinalitan ng petsa, subject at laman ng order. Hinala tuloy ng kalihim, may dati nang nameke ng department orders. Posible yan na may gumawa na yan dati, kaya nga ito talagang alert lang talaga. Meron na kaming usapan dyan ni DG Katapang na mag-ingat sa lahat ng communications. Ang dali-dali naman communicate, no? Kung may... Hindi ba pwede... Digital na ngayon lahat, eh. May Viber, may WhatsApp, may Yupo... Ay, mali. Iba pala yun. Sorry. Naalala ko si Diego Latigo, eh. Nabasa ko. Ang dami-dami ng online digital ngayon, isasubmit mo lang doon, oo. Lahat ng mga dokumento, especially in transferring mga ilalagay mo lang doon, oo. Ito, di ba? Nag-uusap naman kami. Pag may konting duda, validate. Pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI. Alam mo, ang dali-dali niyan eh. Ako, simple-simple lang yan. Why not use the technology, anything na transfer. Gawa kayo ng group chat. Etong number na ito. Ito. Pagka may transfer, ito lang number ng authorized. Bawat transfer, pipicturean niya, send. Magsisynchronize na yun sa cloud eh. Di ba? Pwedeng ganun eh. Naka-cloud yung documents. Ewan ko ba? Kasi, ang simple-simple nito. Kunin nyo kaya akong consultant. Isang Ferrari lang ang kapalit. Di ba ang dali-dali niya para ma-synchronize mo, malaman mo na yung dokumento ba tama, isang picture lang. Ang dali nga ngayon eh. Bili kayo ng iPhone 15 Pro Max, titanium. Andiyan pa ba si Jing Corpus? Hindi ako manghihingi Baka akala nyo manghihingi ako ng iPhone 14 titanium Pro Max. Hindi ako manghihingi kay Jing Corpus. Madam, discount naman dyan, madam. Hoy, huwag ka maingay, banat bay! May discount kasi si madam. Joke lang po. Ang nangyari, hindi rin inaalis na may empleyado ng DOJ o Bucor na kasabwat sa pamimiki. Forensic trail niya inaayos pa. Nitingnan pa namin kung kaya pang ma-check kung sino ang nag-upload niyan at nagbigay ng anong email ang ginamit para ito'y ipakalat sa mailing list. Yan ang aming pinahahanap sa NBI ngayon at hahanapin natin talaga. Ang galing ng ng DOJ talaga. Ang isa sa pinakamagaling na talaga ngayon ng DOJ, no? Anyway, ito. May gusto pala akong natuwa ako dito kasi alam mo, ito para lang sa kaalaman natin. Malapit sa puso ko itong mga ganitong issue. Hindi ako walang biro kasi kahit po ako nung bata ako, wow. Malapit po ako lalo na sa mga kasambahay. Oo, ano na may iniisip nyo. Kasi meron akong kasambahay dati talaga na yun ang nagpalaki sa akin nung bata ako. At the same time, meron din ako na talagang malapit ako kasi yung parang nanay-nanayan mo sa bahay mo na tumutulong sa inyo. Naalala ko yung yung matandang nagtrabaho sa amin noon sa bahay namin na tumutulong dito sa issue na ito, yung kasambahay na na sinaktad. Ito, yung hearing na yon may resulta. Okay? Kaya napakaganda ho kasi ito ho yung resulta ng hearing na yon. I thank the good gentleman from San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang L.V. Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa around 10:30 p.m.
last night, Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata, and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan, at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz Copol, meron pong pupuntahan po ito. Rest assured, Mr. President, that we will... Yun ang... Alam nyo ba, ganito nangyari dyan? Nung pag pinanood nyo yung hearing, grabe ho. Yung isa sa mga witness, pinasok, pinagbabaril ho yung bahay, ha? Ewan ko, siguro pananakot yun. Kasi may isang witness na naka-witness ng pananakit dito kay Nanay LB ng mga amo niya. Tapos itong witness, tinatakot na ngayon. As in, binaril yung bahay nila. Okay? Tapos nga, isipin nyo, yung amo nitong Nanay LB, yung abogado, 5 o 6 daw. Ang lupit. Siguro din nyo lang, hindi katulad ni ni Vlogger Libayan yung mga abogado na yan, ha? Baka... Kasi kahit gaano kadami, kung puro kasing utak ni Libayan yan, walang, sayang lang. Di ba? Hindi, pero alam mo, grabe ibig sabihin, mayaman pala at baka pangyarihan itong... Kasi isang abogado na nga lang, alam niyo ba ang mahal-mahal ng abogado? Bawat meeting may bayad. Dinaig pa yung mga walker. At saka yung mga nag-PPR. Oh. Hindi ko alam kung magkano yung sa PR, pero definitely, di man kasi ako nag-PPR. I don't need that. Pero sabi nila, mas mahal pa daw magpa-meeting, magpa-kape, kumain with the lawyer. More than magkape kayo ng mga PR dyan. Ang bira. Tapos ito 5. Still conduct another hearing, and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing, I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President. Yun lamang po, at ulitin ko, ang inyong committee ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Alam mo, ito yung isa pinakamagandang kasi, di ba, alam naman natin yung bumabatikos na bakit sinisenate hearing pa yung mga ganyan, ano ba mapapala niyan, bla bla bla. Yan ang justice system na pinapa-shortcut daw. Alam mo, isipin nyo to nangyari yan. Ngayon, magpo-provide na ng security dito sa witness dahil kinausap ni Senator Tolentino yung RD, yung director doon sa lugar na yon, okay, na pulis, para bigyan ng security. Alam niyo ho ba kung gaano kahirap ang kumuha ng security? I know. I have my own security, kaya alam ko kung gaano kahirap ang kumuha ng isang security. Just to provide para lamang po magkaroon ng protection dahil meron kang mga panganib sa buhay mo. Ito binaril na. Napakahirap. Hindi hubiro. Ngayon, dahil sa tinulungan sila ng Senado, na-provide ka agad. Aside from, tutulungan pa nila si Nanay LB sa mga, kasi nabulag na yung isang mata di ba? Nabulag na po yung isang mata nung ni Nanay LB. Yung isa medyo nakakakita pa pero blur na daw talaga. As in, ganun ko kahirap. Okay? Tapos, matutulungan ng Senado. Kaya nga, I'm really thankful
dahil meron tayong mga senador, katulad nito ni Senator Tolentino, na sabi nga niya, may kalalagyan. Nako. Naalala nyo, inano rin niya yan, yung sa laptop. Oh, may kinalagyan, nakasuhan yung sa laptop. 'Di ba? This time, may kalalagyan daw ito. Kasi nga, abogado ho si Senator Tolentino. Alam niya kung anong mga papaano tulungan legally itong mga kababayan natin. Yun lang. Sana, ako, binabalita ako sa inyo dahil natutuwa ako dahil tulad nga sinasabi ko, malapit po ako sa mga kasambahay. Yan po yung, kahit nga hindi to yung hello nanay. Yung nanay na naglilinis ho dito sa aking kubol, sobra hong ano yan, napakalapit po sa puso ko yan dahil nga talagang napakasipag po ni nanay. Kaya nga, buti ito, matutulungan dahil nakakatuwa po. Dahil, isipin nyo, ang hirap ng dinaanan nung si Nanay LB, talagang binubugbog, tumakbo sa barangay, anong ginawa? Tinangwagan yung amo para sunduin siya doon. At isipin nyo, tumanda na siya doon sa trabaho niyang yun. So this time natulungan na siya. Maraming salamat po, Senator Tolentino. Yari sila kay Senator Tolentino eh. Ay magaling talaga yan. Kaya nakakatuwa yan. Nakakatuwa yan. Kawawa naman si Manang LB. Oo, kawawa talaga. Grabe. Ito. Tuloy natin ha. Ito, gusto ko lang purihin to dahil salamat talaga. Salamat din dito sa tao na ito dahil pinaglalaban niya yung pensyon ng mga pulis at mga sundalo. Ayaw ipagalaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pensyon ng mga kasalukuyan at retiradong sundalo. Ayan pala, ang daming nagko-comment. Ako rin, pinalaki ako ng yaya, pinalaki ako ng, di ba? Uniformed personnel. Pero giit niya, posibleng hingan ng kontribusyon ang mga bagong pasok sa serbisyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sumalang si Secretary Gilberto Teodoro sa confirmation hearing ng Commission on Appointments para sa kanyang ad interim appointment bilang DND Chief. Sa mga pagtalakay, nakiusap si Secretary Gibo na kung maari, pahupain muna ang emosyon ng mga military and uniformed personnel. Pero nakaka-worry ho itong revelasyon ni Gibo, ni Secretary Gibo. Pahupain daw muna ang emosyon ng militar at saka ng kapulisan. Ibig sabihin, di ba? Sinabi ko na sa inyo yan eh. Alam nyo, wala pong biro. Every time na nakakamit ako ng pulis, ewan ko ba, sabi ko nga, ginagawa ko lang naman yung aking trabaho na kasi naniniwala ako sa, alam nyo ba na napakahirap ng pulis? Alam nyo na basta, ang dami kong kwento dyan na talagang, kaya nga alam nyo kung bakit nagiging tiwali yung ibang mga pulis? Kasi ayaw nila na maghirap. Marami dyan na nagtatrabaho talaga ng matino, naghihirap, tapos nababaon sa utang dahil sa dami-dami ng binabayaran. Kaya tuloy, may mga ilang pulis gumagawa ng katarantaduhan. Ikondena natin yun. Pero ang daming mga pulis na nanatiling matino. At every time na meron akong nakakamit o naka-encounter na pulis, lagi sila nagpapasalamat dahil daw pinaglalaban natin itong mga pulis natin. Alam nyo, maniwala ho kayo sa akin, wala pa ho ako masyadong nagagawa kung hindi nag-iingay lang. Pero sinasabi ko sa inyong paulit-ulit, iba na ang loob ng mga kapulisan natin, even yung mga kasundaluhan natin. Ito kino-confirm ni Gibo na talagang medyo iba na. Iba na ang pakiramdam ng mga kapulisan natin ngayon tsaka masundalo. O MUP bago pag-usapan ang eksaktong numero at kwenta sa sisingiling kontribusyon sa kanilang pensyon. The exchanges have been quite emotional. Let's cool down passions so we can really talk numbers in a less volatile environment and not right now where we need each and everyone to be at the top of his or her game. Yun po ang aking pakiusap. Sa pagdinig, Secretary Gibo, maraming salamat. Dahil dyan talagang hahangaan kita. Naku. Totoo na. Maraming salamat dahil ipinaglalaban nyo yung mga matitinong pulis, matitinong sundalo natin na nagpapakahirap.
at talagang delikado ang buhay. Marami tayong ganyan. Marami tayong, kasi sa Pilipinas talagang hindi na na-appreciate yan. Kaya ako nga, nung mula nung nagkaroon ako ng vlog, isa yan sa mga, hindi naman sa advocacy ko. Kasi, pagka tarantadong pulis, madaling mag-trending eh. Pag tarantado yung pulis, di ba? Madali. Gumawa lang ng katarantaduan ng isang pulis, kukundinahin na siya ng buong Pilipinas. Tama naman. Bakit? Marami kasi talaga namang nadedehado yung ganung pulis. At marami rin namang mga Pilipino ang may sama ng loob sa mga tarantado at abusadong pulis. Tama, mali. Di ba? Pero, sabi ko nga, hindi lang kasi nabibigyan ng tsansa yung mga matitinong pulis. Yun ang totoo dyan. Marami dyan, matitino, nagtatrabaho na maayos. Alam nyo, eto no. May kwento nga sa akin isang kaibigan ko. Sabi niya, Sir, alam mo ba, itong isang namin, kaibigan namin, nakulong. Sabi ko, bakit? Huli. Anong huli? Merong kulasisi. Anong kulasisi? May bet ka. Ganun ba? Pag sa pulis na huli ka, may bet ka? Oo, sir, ganun sa amin. Totoo yan, Ganun pala sa kanila, sabi ko. Bakit yung mga sekretary, mga senador, mga congressman, kahit may kulasising hindi nakukulong. Yun nga ang unfair eh. Hindi naman sa unfair. Hindi naman sinabing unfair. Hindi totoo. Pagka nahuli ka daw sa kapulisan na may kulasisi, na patunayan, kulong ka daw. Talagang meron daw siyang kasamahan na nahuling nakapatong. Kulong. Kasi nga, hindi dapat ganyan ng pulis. Tanggal ka na sa trabaho, kulong ka pa. Hindi lang nababalita yan. Siyempre, hindi na kinikwento yan. Pero naaawa sila kasi yung pinagpagura nila mag-training, ang tagal-tagal nang uma-attend ng araw-araw na trabaho nila. Tapos dahil lang sabi nga niya sa alam mo, sir, sabi ko, hindi talaga worth it. Kasi nakikwentuhan kami about love life. Hindi talaga worth it. 15 minutes na sarap. Sinayang mo yung training mo, sinayang mo yung pension mo, sinayang mo yung trabaho mo, 15 minutes na sarap. Sabi ko nga sa kanya, buti nga, tumagal pa ng 15 minutes. Paano kung 5 minutes lang yun? Hindi, isipin niyo yun, sabi ko nga, grabe naman pala din sa inyo. Oo, sir, grabe rin sa amin, hindi biro. Alam mo, naisip ko kagad dun, bakit yung mga kongresista, may anak na nga hinahabol pa nga nung anak ayaw pang... Di ba? Hindi ko na lang sasabihin, meron na akong kilala, gobernur Mahilig sa bata. Hindi ko na sasabihin kung sino. Ang siste, magdadala ng mga artista, ng mga bata, mga baguhang artista. Walang magbabanggit kung sino yan. Wala magbabanggit dyan. At talagang mga bata. Ito, hindi ako nagbibiro. Mahilig siya sa batang malaking bulas. 16 years old. Walang magbabanggit. I-block mo yung magbabanggit, Grabe, sabi ko nga, kakaiba itong na ito. Hindi, sabi, kakaiba talaga. Kasi, nagulat ako Yun ang tipo niya. Paano ko nalaman? Kilala ko yung babae. At tanggap nila na hindi sila isa, mga 3 sila. Ang lupit. Kaya pa ba niyan ni Go? Ba yung tanda-tanda na niyan? Tiyak niyang palagay na
na ang loob ng mga sundalo sa issue ng MUP pension dahil ang proposal niya walang gagalawin sa pensyon ng mga retirado at kasalukuyang nasa serbisyo. Ang sisingilin lang daw ng kontribusyon ay yung mga bagong pasok sa serbisyo. Hindi naman po ako nag-o-object. Actually, yan ang pakiusap ng iba. Marami akong pulis na at sundalong naririnig. Yan ang pakiusap nila. Yung mga retired, wag nang pakialaman. Okay? Tapos yung mga nasa serbisyo na, wag nang pakialaman. Kung gusto nila, yung mga bago, yun ang bawasan ng pensyon. Bakit kanyo? Kasi tinanong ko yan, bakit naman ganun? Unfair naman yun. Dun sa bago. Kasi ganito ang logic niyan. Kasi kung bago, ibig sabihin, bago ka pumasok, yun yung mababawasan na pensyon. Kasi alam mo na, bago ka pa pumasok, bago ka pa nag-training, alam mo na ito na ang pensyon. Hindi ka nagulat. Ibig sabihin, tinanggap mo na meron ng kaltas yung pensyon mo. Bago ka pa pumasok ng kapulisan o kaya kasundaluhan. Alam mo na. Okay, ngayon, you like it, accept it. If you don't like it, then don't join us. Kesa naman doon sa mga nag-training na o kaya nasa serbisyo na at biglang magugulat babawasan ng pensyon. Yun ang sinabi ng mga, ito rin ang sinasabi ni Gibo. Kaya, tama. Nano ko sabi ko nga salamat. Tama rin ako dun sa, kasi iniisip ko kung tama ba yung narinig ko dun sa mga nakakausap kong opisyal na sinasabi nila, ito ang gusto namin mangyari. Huwag nang pakialaman yung nasa serbisyo na at saka yung mga retired na. Yung mga gustong bagong pumasok, then go. Bakit? Tanggapin nila. Pumasok sila eh. Kung ayaw nila, di wag na silang pumasok. Sa contributions po na gagawin nila, kasi kailangan din po sa mga bagong recruit po, turuan din po natin ng financial literacy at financial saving habits. Kabilang din daw sa plano nila Secretary Teodoro ang pagbuo ng AFP Retirement Trust Fund kung saan kasamang ilalagak ang mga mapagbebentahan ng ilang properties ng AFP at DND. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pondo para sa pensyon ng mga military personnel at hindi na lang basta aasa sa budget mula sa gobyerno. Sa usapin naman ng national security, tinanong ng mga mambabatas si Gibo kung paanong masisigurong sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay magiging prioridad ang interes ng Pilipinas at hindi ng Amerika. Paglilinaw naman ng kalihim, logistical support ang ibibigay ng Department of National Defense sa Amerika. Pero ang kapalit niyan ay ang pagpapalakas ng kakayanan ng ating militar. We will make sure, Your Honor, that the deal is to the best interest of both countries and not lopsided. We have to be very vigilant also and to be very aggressive in enforcing Philippine interests, first and foremost, Your Honor. That's why it is a matter of calibration, judgment, and arm's length negotiation. Dagdag pa ni Teodoro, huminang internal threats gaya ng banta ng insurgency. Kaya naman nakatutok ngayon ang Defense Department sa pagprotekta sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At isa nga raw sa mga dapat bantayan ang covert economic at information activities ng mga dayuhan sa bansa. It's the activities that we cannot see, like yung pagpasok po ng mga workers dito na dapat gawin ang trabaho po ng ating mga kababayan. Yan po ang nakakabahala. Hindi lang po hindi makatarungan para sa ating mga kababayan, ito po ay security risk dahil may problema po tayo na mamonitorin itong mga ito, lalo na po kung labas-pasok. Kaya naman gate ni Risa Ontiveros, sa Defense Department dapat ilagak ang mga pinag-aagawang confidential funds. Yun talagang may mandate na gamitin iyon, and more of these funds ibigay hindi lang sa ibang mga civilian agencies na meron talagang mandate to use these confidential funds, pero mas dun sa mga national defense, internal security, public safety, and of course intelligence mandates. Sa isang ambush interview naman, dinipensahan ni Secretary Teodoro ang US escort ng ating tropa sa nangyaring resupply mission itong nakaraang linggo. Well, with the changing threat situation. Pag-uusapan natin yan bukas, yung patungkol sa komento ni Robin Padilla. Bukas maganda, mahaba ho kasi yan medyo umaga na. Abutin tayo ng 1 oras para doon. Dito to, alam mo, bukas na lang. Robin. Bukas ka sa akin.
Bukas pag-usapan natin si Senator Robin Padilla. Ha. O, ito muna. Ito. Ito. Okay. Ito. Isa na yun. Nakita ko na yun eh. O, ito. Maganda ito. Kasi sabi ko, parang hindi siya presidente. Asa na ba yun? Nawala. Ito. Nawala. Nabura. Wait lang ha. Ito. The Department of Information and Communications Technology or DICT said that President late po Ferdinand bukas Marcos uli Jr. is losing Matik na yan. Wednesday, Thursday, Friday, late po lagi. patience over the slow distributions of national identifications. DICT Secretary Ivan Jan Uy revealed that the long delay, about 4 years or 5 years, in the issuance of the physical national ID has made the public impatient, not the least President Marcos himself. So, the President has... Ito yung Uy. Ito yung sinasabi ni Glenchong kanina. Anong mahirap sa'yo, Secretary. Inuuna mo smart magic eh. Unahin mo itong natin. Itong national ID natin, unahin mo ha, Secretary. Parang awa mo na. Pati nga yung Presidente, yun naiinip na eh. Hindi, alam mo, sobra to. Kasi kahit ako during the... excuse me. Nung pandemya, dito sa aming kondo, doon kami pinapirma ng national ID. Hanggang ngayon wala pa rin, nakakahiya tayo. Sobrang nakakahiya tayo. Grabe ho, ang tagal na ho niyan. Alam mo to, eto nga grabe yung emotion sa Pilipinas. Pagkatapos masolusyonan yung mga batas na inayos ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng Kamara, 'di ba? Yung OFW hospital, ganyan-ganyan, tapos national ID. Tapos biglang wala. Nga. Hindi nga lang yan ang kapalpakan eh. Kahit nga dun sa SIM card registration. Nagkaroon ng SIM card registration pero kahit Chongo, kahit monkey nakakapag-rehistro. Ano ba yun? This time naman, national ID, wala. Isipin niyo yan national ID. Hindi ko nga maintindihan eh. Nagawa naman yung trabaho nating lahat na Pilipino na magganon-ganon, tsaka mag-picture-picture. Pero wala yung mismong physical ID. Ibig sabihin, ano to? Hihingi na naman kayo ng budget para meron kayong panggawa ng national ID. Yan na naman ang ending nito, budget na naman. Patient, not the least President Marcos himself. The President has expressed his impatience because a lot of things needed to be done and it's all dependent on the deployment of a national ID. The DICT chief said the President has not issued... Andali, isipin mo, deployment lang daw ng national ID ang mahirap. Bakit di nyo kunin ang cash, Grab, para i-deploy nila, bayaran ninyo? Ang bihira naman buhay yan, Napakasimpleng bagay, hindi nyo magawa. Sir, kung hindi nyo magawa yan, baka busy kayo sa Smartmatic. O baka naman talagang inutil kayo. Sir, baka pag ganyan, maganda mag-resign ka na lang. Kahiya-hiya. Pati presidente natin napapahiya dahil sa kabagalan ninyo. Any ultimatum to them as regards the completion. Ito ang problema ko dito. Ito ang problemang matindi. Sobrang bagal na nga. Naiinis na nga ang presidente, pero hindi naman sila binigyan ng ultimatum. Take your time. Don't worry. Relax lang, pre. Unity. Relax lang. Yun ang problema dito. Kaya nga, yan ang isang bagay na na namimiss natin kay Pangulong Duterte. Yung pag sinabi niyang political, kailangan, etong linguntog, ma-deliver lahat yan.
Diba? Ngayon wala eh. Nakakainis, walang national ID. Pero okay lang yan. Okay. Take your time, take your time. Mahaba pa, 6 na taon pa. Take your time, take your time. Oo, tama. Sabi ni Garsky, hindi pala 6 na taon, 5 taon. Chill lang, may 5 taon pa tayo. Okay lang yan, walang deadline. Walang ultimatum sa inyo. Of the distribution of the national IDs. The Secretary vowed that his agency would do its best to release the digital versions of the national IDs. We need to deploy this national digital ID soonest because that will now remove all the opportunities to utilize all these other government IDs that have far less verification. The National Economic and Development Authority already said that the management and production of digital national IDs had been transferred to the DICT from the Philippine Statistics Authority. The PSA has captured the data of around 80 million individuals for the national ID. The DICT needs access to the PSA's database to deploy the ID in digital format. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Ay nako. Anyway, puro sa kayo daldal. Yan ang masasabi ko sa inyo. Dami nyo sinasabi. Gawin nyo na lang. Yun lang yun. Gawin nyo na lang. Ang simple-simple na ho niyan. Isipin mo nung naupo kayo, i-distribute nyo na lang. Naalala nyo, tinapos na yun kay Pangulong Duterte during the pandemya. Nagawa. Isipin nyo yan ewan ko, ayoko na tawagin kayong inutil, pero napaka-inutil talaga eh. During the term of PRRD, meron ng pandemya and yet nagawa ipalista ang mga tao. Kayo, i-distribute nyo na lang, hindi nyo pa magawa. Ano ba naman kainutilan yan? Supposedly, ano pa naman, DICT is technology. Ibig sabihin ng technology, mabilis. Hindi naig nyo pa yung teleserye ng mga Pilipino yung sa ABS-CBN tsaka sa GMA, yung mga teleserye dun yung maghahalikan lang, aabutin pa ng 5 minuto. Alam mo yung mga teleserye sa Pilipinas? Ewan ko ba bakit, eto hindi ko talaga maintindihan, bakit pag kami teleserye, pag mag-aaway, kailangan tatalikod yung kaaway? Hindi ba? Kayo ba pag nag-aaway kayo ng asawa nyo, tumatalikod ka tsaka kaiiyak? Bakit ganun? Para tumagal yung yung humaba yung episode? Pambira naman buhay Parang ganun si yung sekretary natin sa DICT. Ang tagal, di ba? Tinalo pa yung probinsyano. Pag-aaralan muna, pambira. Ay, nako. Totoo Kaya nga, mahirap pa yung pag-register niyan. Isipin nyo to. Yung pag-register niyan, ginawa during pandemic. Ewan ko, ilan sa inyo pinag-register kayo during pandemic? Isa na ako dun Pero hanggang ngayon, wala pa. Feeling ko nga, pasensya na dun sa SG natin dyan sa reception Halos araw-araw ko tinatanong ko, nandiyan na ba yung national ID ko? Kasi excited ako Collection ko ng ID yan Diba? Wala na nga akong ID. Lisensya lang. Mali pang edad ko. Wag ganun, Banat Bay. Ewan ko sa inyo. Talaga nga naman, oo. Ay, nako. Ito pa. Tingnan mo, Ito. Asa na yun? May papakita ako dito, Kung gaano kayo katagal dyan sa national ID, ito rin. Di ba, nangako ito nung last year pa. Tapos ngayon, ibinigay na yung card, pero wala pa rin yung pera. Umasa pero wala namang natanggap ang ilang tsuper ng jeep sa gitna ng pamimigay ng fuel. Umasa ngunit nabigo.
Pagka saksak nila nung ATM nila, pagka saksak tapos 0, bigla na pakanta ng aray naku! Wala na naman kasing pera paasa, grabe. Fuel subsidy ngayong araw. Pero bukod sa ayuda, posibleng magpatupad ng taas pasahe sa Nobyembre. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Bit-bit ang 50 card ng mga miyembro ng kanyang kooperatiba. Dumiretso si Pasang Mazda President Obet Martin sa ATM na ito. Sisilipin niya kung pumasok na ang ipinangakong fuel subsidy ng LTFRB ngayong araw. Pero pag-check ng balance, wala pa rin ang pera. Well, umaasa pa rin ako baka within the day, yun siguro yung pagde-deposit lang o yung paglo-load sa land bank ng DVM, baka nagkaroon ng konting delay. So, we will try it again. Maasa ako na sana magkaroon na. Pero maski ang LTFRB, di tiyak ang eksaktong oras ng pasok ng pondo sa cards. Umaasa lang din nila sila sa land bank na siya nagpoproseso na malalamanan ng ilang card ngayong araw. Mayroon lang din po silang banking procedure po para po dyan. Pero sigurado po yon na makikredit po nila at bibigyan po nila ng prioridad. Ina-assure naman po tayo na yung priority po ay ibibigay po nila gaya po ng dati. Gaya ng dati! Mga tong araw po na ito, may siguro mga 5 to 10% may credit na po nila bukas, mga ganun po. Grabe yung paasa, no? Alam mo, ang problema kasi dito, kung sino ka mang official ka, ang problema kasi dito, nauuna yung mga bibig nyo eh. Sa announcement, masyado kayong, hindi ikaw not you. Maybe your department o whosoever, kung ano man departamento yon, nauuna yung bibig na ina-announce na, bukas, matatanggap nyo na. Announce na naman sa media. Yung pala, matatanggap lang yung card. Hindi nyo naman nilinaw. Sana nilinaw nyo, bukas matatanggap nyo na yung card, walang laman nga lang. Mga next year pa yung may laman na. Yun yung nakakainis dito eh. Hindi naman nakakainis dito yung delay. Nakakainis dito, nauuna yung pabida ninyo sa media. Ang hiling yung bida-bida sa media. Bukas, ibibigay na ang ayuda. Yung ganun ba? Wow, salamat naman. Yung mga, syempre yung mga asawa, diretso sa akin yan. Alam nyo ba dahil sa ginagawa nyong yan, marami naghiwalay na driver at mag-asawa. Bakit? In-announce nyo sa media, ibibigay na daw sa inyo bukas. Kaya bukas kailangan magano ka ng dito, ng boundary mo sa pamilya mo, pag uwi nung driver, wala pa laman eh. Anong walang laman? Siguro kinuha mo yun, Siguro nanginom na naman kayo ni, ng kumpare mo. Ganyan, naghiwalay tuloy. Kayo pa may kagagawan. Kayong departamento may kagagawan. Kasi sa bida-bida ninyo eh. Huwag nyo na ibida sa media. Bida-bida kayo eh. Isipin pa niya, niloloko sila nung asawa nila. Po na ito, may siguro mga 5 to 10% may credit na po nila bukas, mga ganun po. Sa kabila naman ng delay sa pamamahagi ng fuel subsidy, may aasahan namang dagdag pasahe ang mga tsuper bago matapos ang taon. Posible magpatupad ang LTFRB ng provisional o pansamantalang fare hike sa jeepney pagsapit ng Nobyembre. Pinag-aaralan pa naman nila kasama ang NEDA kung magkano idadagdag sa pasahe. Yan ho, binabalanse rin ho namin sa pangangailangan ng buong bansa. Dahil pag tinaasan ho namin yung presyo ng pamasahe po, malaki pong epekto nito sa ekonomiya. Kaya at magtataasan ho halos lahat. Ayan ang pala bida-bida eh. Eto yung mahilig bumida-bida nun eh. Di ba naalala nyo? Mahilig bumida-bida to sa LTO eh. Ngayon pala bida-bida na naman eh. Ay nako. No wonder eh. Naalala nyo to? Ito yung bumida-bida nun sa LTO eh. Dun sa gustong tanggalin yung isang meron ng nanalo na sa bidding. Ito na naman, bida-bida na naman ngayon na makakatanggap tapos wala naman pala. Ay sus! Sa September 26 didinggin ng LTFRB ang fare hike petition na isinampa ng iba't ibang transport group. Kung ano man mapapag-usapan dito, aabutin daw na mahigit 1 buwan bago maipatupad dahil sa dami ng prosesong kailangang pagdaanan. Kasama na rito ang pagpapaaproba sa NEDA para makita kung ano magiging epekto nito sa inflation at sa buong ekonomiya. Bukod sa presyo ng langis, kasama rin sa konsiderasyon ang tumataas na presyo ng mga pyesa ng sasakyan.
naintindihan ho namin kung ano po yung kinalalagyan ho nila. Hindi nyo naintindihan? Wag na ho tayo magpalusot na naiintindihan natin yung nararamdaman ng iba. Hindi nyo naintindihan. Kung kasi alam nyo kasi nakakakain kayo na maayos ng 3 times a day, minsan 4 times pa. Pero sila hindi ho Alam nyo na yan di ba nagparaya na sila nung... Wag mo natin kakalimutan, ito yung nagparaya sila nung panahon ng pandemya Di ba? Yung pagtaas ng gasolina, tapos hindi makadami ng pasahero. Kaya ang sinagot natin nun, ayuda. Hanggang ngayon, hindi nyo pa naibibigay. Pambira naman. Daman din po namin. Kaya lang po, hindi naman ho kami pwedeng umaksyon kaagad-agad. Lahat ho ng aksyon namin dito ay pinag-aaralan po. Ayun, pinag-aaralan pala. Kailan tayo kaya magkakaroon ng ng gobyernong bilis kilos to? Pambihira Sasabihin na naman ng mga tanso, wala pang 6 na taon Nung una, ang sinasabi nila walang 100 days. Nung pangalawa, walang 1 taon pa. Ngayon, lagpas na 1 taon, sasabihin naman nila walang 6 na taon. Mag-aaralan pa rin. Sabihin nyo nga sa akin kung mali ako. Ang tagal nyo na nakaupo dyan Mapapakanta na ako ng kanta ni Glock 9. Yung upuan. Alam mo, ito talagang balik tayo sa gobyernong mabagal. Walang biro ho Ito na naman tayo sa ganyan Yung, ewan ko ba, bakit ba may sistema tayo sa gobyerno na pagka-government transaction, it will take time. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba, sinabi niya yan, pag tumagal pa yan sa table mo, ibig sabihin, nangungurakot ka na. Naalala niyo yun? Di ba? Meron deadline Noon kay Pangulong Duterte, pag tumagal sa table mo yan, ibig sabihin, meron kang intensyon. Di ba? Ngayon, wala. Wag niyong kakalimutan. Iba na ngayon. Ano na ngayon? Bagong Pilipinas, bagong mukha! Ayan na ngayon, Hindi totoo. Kaya wag tayo masyadong demanding. Ng LTFRB sa mga transport group, pag-isahin na lamang ang ilang nakabinbing fare hike petition para mas mapadali raw ang pagdidesisyon sa taas pasahe. Meron kasing humirit ng 2 piso at 5 pisong dagdag pasahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cote, huwag maging bilis at maging una sa... Ay, nako, grabe, Sana naman, siguro, ang wish na lang namin pong mga kababayan nyo, siguro bago matapos ang term ninyo, may bigay nyo na yan. Sana lang po. Huwag nyo tapusin yung term nyo na hindi nyo na ibibigay yan, Baka naman abutin pa kayo ng more than 6 years. Ay, nako. Anyway, eto na. Hanggang dito na lang po muna tayo. Bukas na lang uli. Maraming salamat. God bless everyone. We'll hope to see you again tomorrow. Same time, same place. Medyo ganito, madaling araw, umaga na po. Mga 1:30, 2 o'clock. Depende kung ano oras tayo makauwi. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo bukas. Thank you po. Bye-bye. We are here to glorify the Lord. Kung dadalin mo yung kapatid mo sa korte, parang sinasabi mo, bagamat hindi mo nililinaw, na mas importante yan kaysa sa magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi mo na talagang walang pagdududa ito. It's like saying, mas importante itong bagay na pinaglalaban ko kaysa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Whether then you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. Give no offense either to Jews or Greeks, to the church of God, just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of the many, so that they may be saved. Hangad natin sila maligtas. Then let's be willing, as Jesus Christ sacrificed Himself, then let us also sacrifice ourselves for others to be saved. Amen po?